Mainit ang panahon mga sangkay, itong afternoon wala din pasok kaya gumawa tayo nitong mango tapioca. Baka sabihin nyo naman mga sangkay, lagi na lang ako nagmumukbang. Etong mga kids naman ang patikimin natin. Tingnan natin kung magugustuhan nila, tamang mainit ang panahon, malamig ito. Grabe! Ayan! Kumusta Ken? Seryoso pang kumakain ka sa lagay na yan Meron ka ng balbas? Yan naman si Ken para isa tayo. Dali. Gusto nyo rin ba yung nakakatakam na pang merienda na to mga sangkay? Panoorin nyo lang yung video mga sangkay, tapusin nyo para makita nyo kung paano natin prepare ang mango tapioca. Huwag ka nang lumabas ng bahay kasi sobrang init. Kung maghahanap ka ng halo-halo sa labas o pang merienda na malamig, gawin mo na lang to DIY. Kita nyo naman yung creaminess kahit di na magsalita mga sangkay Nakaubos nga ako nito ng higit isang baso. Isa ito sa mga desserts na mga favorite ko. Nung natikman ko nga ito noon, hinanap ko na talaga. At finally mga sangkay, gumawa na tayo ng ating version nitong mango tapioca. At dahil masasabi kong successful naman yung ating pag-try, i-share naman natin kung paano ginawa. Ito yung mga ingredients mga sangkay, dapat meron tayo nitong gulaman, of course yung mango. Ihiniwalay na natin yung laman mula sa mga buto. Tapos ay kumuha din tayo nitong mga gatas. Meron tayong evap. Meron din dapat condensed milk. At yung condensed milk mga sangkay, meron na ring mango flavor. Paghaluin lang natin yung gulaman at saka yung mango. Fresh mango. Tapos meron tayo ditong pinalambot na sago. Ihahalo din natin siya mga sangkay. Mekos-mekos lang. At dahil medyo lumamig na nga yung sago, kaya nagdidikit-dikit siya. Pero the best yan pag medyo pa siya, medyo mainit-init pa. At ibuhos na nga natin itong evaporated milk. Yun na yung magiging parang sabaw nitong mango tapioca. Tapos ibuhos ulit natin yung iba pang gatas. At isunod na natin pati itong condensed milk na mango flavor. Ayan, malapot siya kaya kailangan natin siyang gamitan din para makalabas ay gamitan natin ng kutsara. Yan lang, i-empty natin yung can para hindi naman sayang. Hindi mo na siya kailangang lutuin mga sangkay, mekos-mekos lang talaga. Ang niluto natin dito ay yung gulaman. Mustard gulaman ang ginamit dito na mango flavor. Yes, meron ng flavor mango na gulaman. Pagkatapos, ilagay na natin itong all-purpose cream. Malapot ito mga sangkay na magbibigay ng consistency doon sa ating ginagawang tapioca. At ubusin na natin lahat ng gatas mga sangkay para matapos na. At pang finale, lagay na natin tong cheese, pampasarap din. Pero depende na sa inyo mga sangkay, optional naman yung paglalagay ng cheese. Meron kasing mga hindi mahilig sa cheese, meron naman, favorite din ang cheese. Nakakadagdag kasi ng creaminess kapag merong cheese. Pero sa iba naman, nauumay sila. So, it's all up to you mga sangkay. Basta yan ang pinaka-basic. Mekos-mekos na natin para mahalo-halo na siya. Kailangan mga sangkay na maayos ang pagkakahalo para pantay yung mixture. Hindi pwedeng malalasahan mo lang yung all-purpose cream. Hindi pwedeng malalasahan mo lang yung mangga. Hindi rin pwedeng malalasahan mo lang ay yung mga gatas-gatas. Dapat mga sangkay maayos ang pagmemekos-mekos para mas masarap. Attend mo din yung mga nagbubuo-buo pa. Ayan, ayusin lang natin. Tapos ilalagay na natin to sa ref. Ready na yan for serving later kapag malamig na siya. The best ito for serving kapag malamig talaga mga sangkay, promise. And that's all. Thank you for watching.